Hello. All right, mga kaplastic. And this is me again, Pixu. Right back at it again with another content. Ito, nababalita na naman tong si Ronnie Suan, also known as Boy Tapang, mga kaplastik. So, meron na naman po siyang issue about sa kanyang kinakasama na si ay allegedly na minamaltrato niya po yung kanyang live-in partner at binubugbog po niya. At siyempre malala naman pong kaso yan. Then siyempre violation yan under RA 9262. April 1 po nangyari yan, mga kaplastik. So panoorin natin kasi medyo mahaba yung susunod kong video dahil si Boy Tapang nagsalita po. Panoorin natin kung ano ba ang nangyari. Viral ngayon sa social media ang pangalan ng content creator na si Boy Tapang. Matapos siyang arestuhin dahil sa ginawa niyang ito sa kanyang live-in partner. Maraming netizen ang nagulat at hindi makapaniwala sa balitang ito. Lalo na't walang idea ang karamihan na mayroon palang karelasyon si Boy Tapang. Si Boy Tapang o Ronnie Suan sa totoong buhay ay isang kilalang vlogger mula sa Alcoy, Cebu. Sumikat siya sa kanyang kakaibang content kung saan kinakain niya ang mga exotic at hindi pa karaniwang pagkain. Siguro hindi yata to si Cherry White mga kaplastik kasi walang binanggit na pangalan tong vlogger mahirap kasing magsalita, baka mamaya nagme-mention ako ng ibang mga tao. Pasensya na po. So tuloy natin yung video. Tulad ng buhay na insekto at iba pang hayop at iba pang bagay na hindi dapat kinakain. Dahil dito, itinampok na siya sa iba't ibang TV programs tulad ng kapuso mo, Jessica Soho, at naging isa sa mga kilalang vlogger sa bansa. Bukod sa kanyang viral na content, palaging tampok sa usapan ng kanyang buhay pag-ibig. Matatanda huli siyang naiugnay sa kapwa vlogger na si Cherry White na naging usap-usapan sa social media. Matapos ang kanilang hiwalayan, inakala ng marami na nanatiling single si Boy Tapang. Sa katunayan, sa isang latest vlog niya, nagbiro pa siya na kung magpaparetoke siya ng ilong, baka mas marami magkagusto sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paya, lumabas ngayon ang katotohanan na may live-in partner na pala si Boy Tapang na matagal na niyang itinago sa publiko. At ang pagkakabunyag nito ay hindi inaasahang paraan, kundi matapos siyang arestuhin ng mga pulis. Base sa ulat ng mga otoridad, nagtungo sa istasyon ng pulisya sa Alcoy, Cebu ang 21 anyos na live-in partner ni Boy Tapang na nangangalang Cristina Morales. Yun, malinaw mga kaplastik. Si Cristina Morales pala, sorry mga kaplastik. So hindi po si Cherry White ang kanyang kasintahan, mga kaplastik. So hindi po siya vlogger, hindi rin po siya sikat na personalidad. Siguro nga ito, papaliwanag naman natin kung ano yung nangyari. Then pagkatapos ng video na ito, mayroon pang opinion si Boy Tapang about dito. So panoorin natin. Ayon kay Cristina, sinasaktan umano siya ni Boy Tapang matapos itong makita ang kanyang vape noong April 1. Nagalit umano ang vlogger at pinagbuhatan siya ng kamay sa kanilang bahay sa barangay Daang Luzon. Sa pahayag ng Alcoy Police Station OIC na si Police Captain Jerry Magsayo, dumulog sa kanilang himpilan si Cristina upang humingi ng saklolo matapos siyang bugbugin na kinakasama. Agad namang inaresto si Boy Tapang sa kasong physical abuse sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa paglantad ni Cristina, lumalabas na 1 taon na sila nagsasama ni Boy Tapang at may 1 buwang gulang silang anak. Hindi na Kaya pala hiniwalaan ni LJ Satterfield, mga kaplastik. So tama lang naman talagang ginawa ni LJ. Bagamat hindi niya ito inilahad sa kanyang social media accounts kung bakit sila nagkahiwalay. Bagamat naggamitan nga naman, di ba, nung nakaraan. Ginamit niya yung clout ni Boy Tapang. Palibasa ay sikat si Boy Tapang, mga kaplastik, kaya nakipag-love team siya doon sa taong yon. And then nung nakuha na niya ang gusto niya mangyari, 100,000 subscribers, at nakuha na niya yung silver play button, yun na nga, bigla silang nag-split. So meaning 1 taon na pala sila ni Cristina, panahon pa ni LJ yun, last year pa yun.
di ba? Which means, meron na pala siyang karelasyon at may anak pala siya dito sa babaeng ito, mga kaplastik. So, hindi nga naman pwede na magkaroon siya ng karelasyon sa ibang babae, which is yung mga vlogger na kinukulab niya. Even na si Cherry White, di ba, mga kaplastik? Pero napatulpo din di siya, di ba? About doon sa dalawang vlogger. Hindi ko alam kung ano ba nangyayari sa taong to. At exotic na nga yung kinakain, exotic pa yung pag-uugali. Points niya inaasahan ng hahantong sa ganitong sitwasyon ng kanilang relasyon. Samantala, hindi na nanlaban si Boy Tapang sa mga pulis at voluntaryong sumama sa presinto. Inirekomenda naman ang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa halagang 3,000. Samantala, Baba lang, no? 3,000. Gasino lang naman na bayaran niya yun dahil malaki naman ang kinikita niya sa YouTube at Facebook. Diba? Kaya niya magpiyansa. Yan ang mahirap dito sa Pilipinas eh. Samantala sa ibang bansa, wala nang kapatawaran yan, mga kaplastik. Bagkus, magkakaroon ka pa ng matinding penalty, which is bitay, mga kaplastik. Pag napatunayan na ikaw ay gumawa ng panghaharas o pananakit sa iyong kinakasama, mga kaplastik. So, panoorin natin yung isang video umani naman ang na kung saan ay nandito si Boy Tapang at nag-opinion siya. Mukhang kamukha niya si Boss Jesus, ha. So, panoorin natin yung video na ito, mga kaplastik. Dati kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga tumandaro sa akin, man lang inantay na makipanigan yung side ko, ano yung buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, pero hindi mo yan kasi hindi tayo eh. Nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Nagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, magpagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagtakaw ako, ating ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Hindi kayo nag-away. Wow, pa-victim. Ay, nako, mga kaplastik. So, tuloy natin. Mahaba kasi. Kasi sa perfect na relationship kayo, kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhat ang tinanggaman, yun hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, nakayan sir, hindi na po yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nabulong ako, nabantayan niya ako sir. Eh, tignan, hirap ko yung partner ko sir, walang ipakitang sukat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali po to, wala kayong makita, napaka-ganda ng kutis ng misis ko rito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, na sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 13,000, kasi lahat nasira talaga, mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos, pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignan ko siya sa pagsira niya magamit, tumakbo sa kwarto, iikin ko siya, nag-aasar ko, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yung nilampas niya sa akin. Tapos niyakap ko nga siya eh. Sabi ko, tama lang siya eh, naawala ko sa mga gamit ko. So, Let's say, Boy Tapang, na hindi ka nga nananakit, mga kaplastik. Paano naman yung mga verbal abuse, di ba? Pasok pa rin yun sa BAUSI, mga kaplastik. Sa RA 9262, mga kaplastik. Even na hindi mo siya nagalusan, kahit na katiting na kalmot man lang, hindi mo man siya nasaktan in physical way, pero nakasakit ka ng damdamin, ng emosyon, ng mentalidad, gawa ng anxiety, di ba?
na-damage mo rin yung kanyang emotions, kasama pa rin yun sa kaso. So wag mong idadama yung mga ibang tao na sasabihin mo, bakit kayo? May perfect relationship ba? No, let's say, walang perfect relationship. May dumadaan talaga sa point na dumatating sa point na kayong dalawa ay sinusubok ng kapalaran at talagang galit na yung hirap at pighati o galit ay nailalabas ninyo sa isa't isa. Baga normalize na yon. Pero yung sinasabi mong parang pinapa-victim blame mo at ginagawa mo ay nire-reverse mo sa ibang tao, yung mga pagkakamali mo, naturally kasi isa kang social media influencer, ay intindihin mo dahil ikaw yung parang mas sikat at marami talagang masasabi ang tao tungkol sa'yo. Sa ayaw mo at sa gusto, meron pa rin at meron. Hindi mo man siya nasaktan in physical, pwede mo rin siyang masaktan in emotional. Diba? At makakasuhan ka pa rin. Bagamat na piyansahan mo naman, 3,000 pesos lang naman, barya lang sa'yo yan eh. Kasi vlogger ka, kumikita ka ng milyones dyan, may manager ka pa. Diba? May sponsorship ka pa. May pinopromote ka pang sugal. O, diba? Saan ka pa? Kayang-kaya mo bayaran yung mga ganitong bagay, mga ka-plastic. So, tuloy natin. Siya, hanggang namating yung mama ko. Nagalit yung mama ko na bata. Hindi siya dito. Nagalit din siya. Nagawin na mama ko. Walang tuloy. Awal. Pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi parang normal na away lang sa partner. Walang pugbugan na nangyari, sir. Walang pugbugan na tapos nag-report siya dito, nang pagpunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama, walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi mo sa pulis na uwi na tayo. Eh, pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi pwedeng paglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako, nagbantay na sa akin, mamakawa ka. Mamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, may batas tayo sinusunod eh. Napakalit din sana ng problema namin, sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, mag-vlogger tayo. Eh, kunti pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Kasi walang problema din, sir. Basta rin pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So yun, sir, nag-away talaga okay kami sa partner ko. So wala nang problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod. Dahil kahit anong sabihin ng partner ko na yung urong niya, yung mga sinasabi niya, wala, nakulong na talaga siya. Kaya sa mga mag-partner dyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na kaya nga nag-private relationship lang kami, sir eh. Na pag nag-away kayo, agad pwede pa pag-usapan, wag agad-agad na sumugod sa pulis. Kasi kung gano'n mangyari, magka-okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng galit. Eh, magka-okay kayo, wala na eh, simple. May batas, kulong kayo lang dalawa magsasakripisyo. So, kawawa kayo lang talaga. Kayo lang magpipistahan ng mga tao. Yun lang. So, okay na kayo ngayon? Ayun. Pinaliwanag naman ni Ronnie Suan, mga ka-plastic. So, wala naman naganap na bugbugan o ano man. Pinagtanggol lang naman niya sarili niya at away naman sa pribado yon. Baga, hindi nawawala sa away na mag-shota o mag-asawa yon. Na pinalala lang naman ng kanyang asawa, mga ka-plastic. So, ganun pa man, isang moral lesson to para sa kanyang asawa kung if ever na wala namang ginagawang mali itong si Boy Tapang against sa kanya, 'di ba? Moral lesson 'yan na dapat bago kayo mag-isip ng mga bagay-bagay na ikakasira ng isang tao ay pag-usapan nyo
ng maayos at wag ninyong paganahin yung emosyon nyo. Sabi nga nila in emotions are high, intelligence is low. Kapag ang emotion ang pinairal, yung intelihente mo, ang talino mo ay bumababa. So, nangangahulugan, nagiging tanga tayo sa isang bagay, sa isang desisyon na hindi natin pinag-iisipan. So, sabihin na natin si Boy Tapang ang naging biktima sa puntong ito dahil in the end of the day, binantayan naman siya ng kanyang asawa 24 oras sa kulungan. After noon, nagpiyansa siya and then nakalaya. So, hindi pa yan totally dismiss yung kaso, mga ka-plastic. Nagpiyansa lang. So, magkakaroon pa ng hearing yan. Matinding problema, sakit sa ulo, hanggang mapag-usapan na kung sino man talaga ang nagkamali. Yun. Isang moral lesson to na sa mga hindi lang kagaya kay Boy Tapang, sa mga babae dyan na may karelasyon na hindi dapat ginagawang laruan ang police station o yung sitwasyon, mga ka-plastic. Bagkos, isipin nyo lagi sa sarili ninyo na pwede kayong makasira ng buhay ng tao sa isang sumbong lang sa pulis na kung tutusin ay madadaan naman sa maayos na usapan kung totoo man ang sinasabi ni Ronnie Suan sa mga puntong ito. Sana hindi na maulit ito at kung maulit man itong mga insidenteng ito ay talagang masasabi ko lang na totoo nga ang mga hinala ng netizens na ikaw ay nambubugbog o nangaharas ng mga kababaihan sa puntong ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Wala naman akong masabing negatibo about kay Ronnie Suan. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo kasi alam mo naman ng mga babae laging tama. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.